Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Barangay at SK elections sa Datunsay, Maguindanao, hindi na naman natuloy. Mga armadong lalaki namataan daw malapit sa munisipyo. Matapos ang tensyon sa lungsod ng Marawi kahapon, botohan itinuloy na sa ilang lugar, pero sa ilang barangay wala pa ring election supplies. Ilang residente sa San Jose del Monte, Bulacan nagbarikada dahil sa umano'y dayaan sa bilangan. Sa Quezon City naman, dalawang gurong pinagbibintangang nagtangkang magpuslit sa mga ballot box, pinag-initan. At sa Valenzuela, exclusive ballot box nakita sa video na binuksan at nilagyan ng envelope. Mga kandidatong nagtabla, dinedesisyonan ng COMELEC sa pamamagitan ng Caray Cruz. Pangulo Aquino nasa Vietnam para dumalo sa ASEAN Summit. Dating Australian Prime Minister John Howard binato ng sapatos ng galit na Australiano. Sa Texas, sa Amerika, aktwal na pananalasa ng buhawi nakuna ng kamera. Eskwelahan at limang bahay wasak. Annabel Rama may bagong bira sa ina ni Heart Evangelista. Wala siyang ninegotiate na isang project para kay Heart. Lahat ako. At exclusive, Krista Kleiner napabilib ang kanyang mga kapwa-kandidata sa Miss International Beauty Pageant. Mula sa GMA Network Center, narito si Mike Enriquez. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. Sa ikalawang pagkakataon, hindi na naman natuloy ang eleksyon pambarangay at pangsangguniang kabataan sa bayan ng Datunsay sa Maguindanao. Ang dapat kasing eleksyon ngayong araw na ito ay nabalot na naman ang tensyon. Nagbarikada sa munisipyo ang mga nagpoprotestang residente. Hinarang nila pati ang mga sundalong magdadala sana ng mga balota. Nakatutok si June Veneracion. Mga tangke ng militar na ang ipinadala sa paligid ng munisipyo ng Datunsay, Maguindanao mula kaninang umaga. Pero bago pa tuloy ang makapwesto, binarikadahan ito ng mga nagpoprotestang residente. Kahapon patensyonado ang sitwasyon sa Datunsay. Nauna nang magbarikada ang mga residente kahapon sa munisipyo. Namin pasukin ang mga sundalo dahil... Reklamo nila, hindi sila nakaboto dahil wala ang pangalan nila sa voters list. Gayong itong Mayo lang ay nagawa pa nilang bumoto. Kine-question din nila kung bakit biglang hindi sinali sa listahan ng mga opisyal na kandidato ang mga kandidatong tumatakbo laban sa mga incumbent barangay official. Tingin nila sadya umanong inipit ng dating election officer ng Datunsay ang mga certificate of candidacy ng mga sinusuportahan nila para matiyak umano ang panalo ng mga reeleksyonista. Masaklap naman na kami, nag-file kami ng candidacy, tapos dinang-receive kami ng COMELEC. Kasakahuli-hulian pala, hindi kami nasama sa ballot sample. Nakapunta kami nung national election. Pero ngayon, barangay election, natanggal yung pangalan namin. Paliwanag naman ng pumalit na election officer. Alias resume noong October 24. So nadatna ko na mga problema na ito daw according to na nagpay ng COC itong 8 punong barangay dito. So ang ginawa ng COMELEC daw, hindi sinabmit yung kanilang COC. So kaya galit sila. Naudlot ang eleksyon kahapon sa Datunsay. Ngayong araw sana itutuloy ang botohan. Todo bantay ang mga sundalo sa barangay Meta Elementary School. Pero hanggang kaninang alas 10 ng umaga, hindi dumating ang mga balota. Gayunman, mismo ang mga residente ayaw simulan ng botohan hanggat hindi raw naaayos at naitatama ang listahan ng COMELEC. Ngayon sir, lumaban kami, kumapila ako sa mahal na Pangulo, natulungan kami dito. Sa gitna ng tensyon, nakita ng GMA News sa mga sundalong puposisyon
may namataan daw silang mga armadong grupo na papalapit sa munisipyo. Ng kalaban? Oo. So magpiperimeter kayo? Oo, sir. Diyan 300 to 400 meters. Oo. Ano yung balak ng gulo yung eleksyon? Probably, yun talaga yung plano nila. Nagdagdag talaga kami ng tropa dito para masecure namin itong area dito sa Isla. Lumipas sa maghapon pero hindi na naman natuloy ang eleksyon. Kaninang hapon, idineklara ang failure of election sa Dato Unsay sa ikalawang pagkakataon. Suggestion kasi nila dito kung pwede special election reschedule para magkaroon sila ng buwang space para magagawa nila yung mga legal na mga pamamaraan dahil nawawala daw yung kanilang pangalan sa registered as a book of registered voters. Sa Dato Salibo sa Maguindanao, nabalot din ang tensyon ng botohan nang paputukan ng mga miyembro ng Board of Election Tellers. Napilitang gawin ang botohan at bilangan sa munisipyo. Inatasan na ng Comelec Bank si Commissioner Elias Yusof na imbestigahan ang mga reklamo ng failure of elections sa ilang bayan sa Maguindanao, partikular sa Dato Unsay, Buldon at Barira. I will be having updates after I have conferred with them on the causes of the failure of election in these municipalities. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Sa Mindanao pa rin, itinuloy kanina ang eleksyon sa ilang bayan ng lalawigan ng Lanao del Sur na bulabog ang botohan kahapon kung inyo natatandaan, pati sa lungsod ng Marawi dahil sa sunod-sunod na putok ng baril. Nakatutok si Ruth Cabal. Meron kaming mga eskwelahan doon sa tabi ng mga barangay namin na kung pwede na doon nila dalhin. Huwag nilang dalhin doon sa tabi ng kalabayan. Mainit ang mga inabutan naming tagpo sa barangay Sambarogong sa bayan ng Tugaya sa Marawi City kahapon. Binarikadahan ng grupo ni incumbent barangay Captain Rohaima Rajamoda ang Kapitolyo para pigilang mailabas ang mga gagamiting election paraphernalia. Pero sa gitna ng barikada, umalingaw ang sunod-sunod na putok. Naalerto ang mga sundalo at napatakbo sa pinanggalingan ng mga putok. Hindi ko alam, sir. Sa di kalayuan, 5 lalaking namataan at nahulihan ng isang baril na kalibre 45. Bandang 11:30, humupa na ang tensyon nang nailabas na ang mga gamit mula sa Kapitolyo. At least naging successful yung distribution despite dun sa barikada na ginawa ng some people from Korea. Nakalusot yung convoy using another exit. Todo bantay ang mga pulis at sundalo hanggang sa maihatid ang mga gamit pang eleksyon sa Tugaya. Git-gitan ang mga naghihintay na botante sa Panjaranaw Elementary School. 12:30 na nang umpisahan ang botohan, pero hindi pa rin nawala ang tensyon. Nagwala ang lalaking ito. Hindi raw siya pinayagang bumoto dahil wala ang pangalan niya sa voters list. Bandang 4:00, nag-warning shot ang mga sundalo para pigilan ang pagkakagulo ng mga botante. Hanggang 3:00 lang kasi dapat ang botohan at tanging yung mga nasa pila na lang ang dapat payagang makaboto kapag lampas na sa tinakdang oras. Napilitan ng mga sundalo at Board of Election Tellers na tapusin na ang botohan. Marami ba ng umalma, hindi na muling binalik ang mga ballot box. Kaninang umaga, mga sundalo na rin ang nakasiwa sa canvassing ng mga boto sa ilang bayan. Tinuloy naman ang botohan sa ilang bayan ngayon, habang may ilang lugar pa rin sa bayan ng Budig na hindi pa rin nahahatira ng election supplies. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras. Nabahiran din ang karahasan ng eleksyon sa Cotabato City at North Cotabato. May mga eskwelahang pinasabugan at sinunog. Nakatutok si Bernadette Reyes. Nabulabog ng pagsabog ang bilangan ng boto sa Marquez Elementary School sa Barangay Poblacion, Cotabato City. Dakong 10:30 ng gabi, narinig ang pagsabog sa likurang bahagi ng paaralan. Agad rumisponde ang mga pulis. Na-recover nila ang maliliit na bahagi ng hinihinalang granada. Nagpulasan ng mga tao matapos ang pagsabog. Pero nang matiyak na ligtas nang pumasok sa eskwelahan, bumalik din sila at tinapos ang bilangan. Sinisiyasat pa ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng pagsabog. Matinding takot naman ang naranasan ng mga Board of Election Tellers dahil sa insidente ng pananaksak sa Barangay Tamuntaka 3. Sa sobrang takot ng isang ito, sumakit daw ang kanyang tiyan. Magtatapos na ang bilangan sa Precinct 0503 na biglang mamatay ang ilaw. At doon nasaksak ng ballpen ng ina ng isang tumatakbong SK chairman. Nagtamo siya ng sugat sa ulo at agad itinakbo sa pagamutan. Hindi pa naaresto ang suspect na supporter umano ng kalabang kandidato. Hindi na itinuloy ang bilangan dahil sa insidente. 2 gusali ng Gukotan Elementary School sa Pikit, North Cotabato ang sinilaban ng mga armadong lalaki. 5 ang polling precinct doon. Halos 1,600 ng registered voters. Ang mga sospek ay pinaniniwala ang taga-suporta ng isang natalong kandidato sa pagkakonsihal. 5 classrooms
totally burned talaga ito. One of the losing candidates responsible of this incident using employing itong Lulis group, certain Lulis group doon, yun ang inutusan niya na magsunog sa area. Paghahandaan daw ng pulisya ang pagsasampa ng kaso laban sa mga sospek. Naantala naman ang bilangan ng boto sa ilang presinto sa Kidapawan. Isang boto kasi para sa kapitan ang nailagay para sa kagawad. Magkapareho kasi ng bigkas ang kanilang pangalan. May mga gustong ipahinto ang bilangan, pero nanindigan ng mga BET na binasa pa ang sinusunod nilang panuntunan. Ilang pulis ang dumating at tumulong na pakalmahin ng mga taga-suporta ng mga kandidato. Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Isa na namang insidente ng umano'y dayaan sa eleksyon ang nakuhanan sa Karuhatan, Valenzuela. Tapos na po ang bilingan pero may nagbukas ng ballot box at may sinilid na envelope. Panoorin niyo po itong pagtutok na ito ni Tricia Zafra, eksklusibo. Kuha raw ang video na ito sa Principal's Office ng Karuhatan East Elementary School pagkatapos ng bilangan doon alas 8 ng gabi. Ang kumuha ng video ay watcher ng isang tumatakbong barangay captain sa Karuhatan. Hindi sila papangalanan sa hiling na rin nila para sa kanilang seguridad. Sa video, makikita ang pagdala ng isang nakakandadong ballot box sa isang silid. Binuksan ito ng isang lalaki. Maya-maya, isang babae naman ang nagpatong ng isang envelope sa binuksang ballot box. Kinuha ng lalaki ang envelope, itinupi at inilagay sa ballot box. Pagkatapos nito, iginandado ng lalaki ang ballot box, isinilid ang mga susi sa maliliit na envelope at ibinigay ito sa election teller. Ayon sa poll watcher, nagduda raw siya ng imbis na idiretso sa canvassing site ang mga binilang na boto ay dinala ito sa principal's office. Ayon pa sa watcher, supporter ng isa sa mga kandidato ang lalaking nasa video. Meron po silang nilagay na brown envelope sa loob. Tapos tinatanong po namin bakit po nila kinuha. Ang sabi lang po nila, meron daw po silang nakalimutang ilagay sa loob. Kaya po binuksan nila ulit. Yun lang po. Ano po, parang proof na po. Kasi sabi nga po nila bawal na pong buksan ulit yung ballot box. Pilit na hinanap ng GMA News ang teacher sa video pero hindi namin siya makita. Nakausap namin ang isang teacher ng Karuhatan Elementary School. Hindi raw niya nakita ang pangyayari pero tiniyak niyang walang dayaan. Sa tingin din daw niya, mali ang ginawa ng co-teacher niya. Ayun, kinuha ng principal yung BDOC. Kasi yung BDOC siya ang pupunon, siya ang supervisor sa Karuhatan. Kaya nilabas yung class. Kaya lang, ang mali lang nila, bakit yan sumunod? Pero wala naman. Anong gagawin nila doon? Ipinakita namin kay Attorney Ferdinand Rafana ng COMELEC Legal Division ng video. Ayon sa kanya, election offense ang pagbubukas ng ballot box kung tapos nang bilangin ang mga boto rito. Ang sino mang may nakalimot na ilagay o merong nailagay gusto niyang kuhanin, humingi muna ng permission sa COMELEC and Bank. At kapag ibinigay ng COMELEC and Bank ang permiso na yan, may procedure na susundin. 1 hanggang 6 na taong pagkabilanggo at pagkatanggal sa serbisyo ang maaaring kaharapin ng election teller na mapapatunayang lumabag dito. Pwede namang madiskwalipika ang isang kandidatong mapapag-alamang nasa likod ng ganitong gawain. Halimbawa, ang tinanggal mo doon, inalis mo doon ay yung election return. Yun ang totoong naglalaman ng resulta. Pinalitan mo ng ibang election return, di ba na ang result ngayon? Kung iyon naman kinuha mo doon ay yung result ng canvassing, ito na yung pinaka-total ng lahat ng election returns. At pinalitan mo ng iba, talagang iba na yung result. Yan ang maaring mangyari. Kaya bago mangyari yan, lalo na kung innocent naman ang gagawin mo sana, humingi ng permiso. Inaanyayahan ng COMELEC na magsampa ng formal na reklamo ang kampo na nakakuha ng naturang video para maimbestigahan ang di umano'y irregularidad. Tricia Zafra, Naka-Alerto, 24.